Ayan, good evening. So yan, meron tayo ngayong quick repair. So try natin i-repair itong Hideki tayo. Hideki inverter DC welding. So yan. Ang sira niya ay sumabog daw, sabi nung tumer ng client. Bali sa co-mekaniko to, pinaayos. So yan, sumabog. Pero ang state niya ngayon is may power naman. Yan. May power, pero gumagana yung yung selector ng ng ampere, pero walang output. Ayan. Kung makita nyo, 0.4 volts lang yung output nya. So yan. So yan. I-repair na natin. So, nakita ko naman kung saan yung sumabog, sabi nung client natin. So, yan. Kung makikita nyo, yan. Yan, ito na yun. Yan o. Ito yung parts na sumabog, yung resistor na yan. Nakalagay yan sa gate ng MOSFET. So, yan. Kaso burado na yung number niya. So, ang gagawin natin, yung gate ng isang MOSFET, yung counterpart niya na MOSFET, yan. Ito, tsaka papunta dito, meron din yung resistor. So, pareho lang naman yung circuit niya, yan, tsaka ito. Kaso, ang kaibahan lang ng dito sa baba, hindi siya surface mount na resistor yung ginamit niya. Bali, yung resistor nasa likod. So, gagayahin na lang natin yung value nito. Sukatin natin. Sukatin natin yung value ng resistor dun sa counterpart niya na MOSFET. Bali MOSFET tong tatlo, yan. So, yan, sukatin natin. Saglit. Ikat ko lang pala yung linya muna, temporary. Tsaka itong sa taas. Para sure na matest natin kung talagang busted na ba itong isang resistor. So, yan. Yan, mega ohms na siya. Bali, sigurado busted na yan. Mega ohms. Busted na yan. Tapos itong resistor na gagayahin natin is 461 ohms. So, yan. 461 ohms. Hanap tayo ng resistor dito sa natin. So, hanap tayo ng malapit sa 460 ohms. Ayun, nakita tayo. So, yan. Bale, green, brown, brown. Tama, green, brown, brown. 500 ohms to. 500 ohms. So, yan, pwede na to. Since activator lang naman siya ng gate ng MOSFET, so any value na malapit sa 460 gagana naman yan. Yun, tama nga. 500 ohms. So yan. Ikabit na natin to para masubukan na natin kung sasabog. Joke lang. So yan. Balik natin yung circuit. Wag na pala natin ilagay yung circuit kasi ayun, sunog talaga pala siya. Sunog pala talaga siya. So yan, lagyan na natin itong piyesa. Saglit. Tapos itong pinutol natin kanina, jumper na natin. Medyo marumi to i-solder kasi meron siyang varnish na coating dito sa PCB na to. So, yan. So,
Ayan. Bali yung surface mount na resistor, papalitan na natin itong hindi surface mount. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin. So yan. 1/2 watt na agad lang yung ilagay natin kasi nga yung maliit na pinasabog niya. So ito para mas medyo matibay. Ay putang ina, nahulog. So yan. So yan. Nakabit na natin siya. So i-try na natin kung sasabog. So yan. Bahala na si Batman. So yan. Lagyan natin to, on na natin to. So yan, so far hindi sumabog. So ayan, since hindi siya sumabog, i-testing na natin siya kung magwe-weld na siya. Doon na natin siya sa actually testing. So yan. Yan, so ayan, andito tayo ngayon sa auto shop ko sa baba. I-testing natin kung gagana na yung ating welding machine na ni-repair. Yan. Lagay na natin to. Sorry, hindi na ako mag-tripod kasi ite-testing lang namin lang naman natin to saglit. So yan. Yung ground. Lagay na natin. So yan. Kabit na natin. Saksa ko lang. Ayan. Set natin na natin ng mga 112 ampere. So yan. So yan. Lagyan na natin ng welding rod. Wait lang. Ang hirap, walang tripod. Kasing na natin. O yun, okay na. Nag-loose na naman. Oh no. Yung ground kasi natin, yung kasabay ka, yung ground kasi nito, yan mapuputol na eh. Yun. Ayan. Yan. Ayun na.